Paano na lang daw po mga idol kung isang araw meron po kayong makikitang isang airplane na 37 years nang misteryong nawawala? Totoo po ba yan, Kuya Jibe? Tara po at alamin po natin. Babala lang mga idol, kung ayaw nyo po makakita ng ganitong klaseng video o hindi po kayo mapaniwalain, skip nyo na lang po ang video ito, okay? Noong taong 1955, meron pong isang eroplano ang babiyahe patungo sa airport ng Miami, Florida. At ang airplane na ito ay ang tinatawag na Pan America Flight 914. Ang eroplanong ito ay nagmula sa Caracas Airport sa New York at ito na po ang araw na kung saan babiyahe po sila papunta sa airport ng Miami, Florida. Alam naman po nating lahat na dito po sa ating mundong ginagalawan, napakarami po mga mahiwaga at misteryong nangyayari, tama po ba? At isa na nga po dito ang eroplanong Flight 914 na bigla na lang po nagpakita after 37 years. Noong mga araw na yon, napakaganda daw po ang sikat ng araw. At animoy, excited po lahat ng pasahero papunta sa Miami, Florida. Ang eroplano pong Pan America Flight 914 ay naglalaman ng 57 passengers at meron din po itong 4 na member crew. At habang nasa kalagitnaan na po sila ng biyahe, meron po isa ditong nagbabantay at nagtatrack kung nasaan na po yung airplane na yon. Kaya lang, ang nagbabantay nito ay unti-unti na po nagtataka kung bakit unti-unti na po naglalahos sa radar ang eroplano. Hanggang sa lubusan na po naglaho ang eroplano sa radar. At dito na po nagulat at natakot yung nagbabantay ng direksyon ng eroplano. At agad niya itong itinawag sa nakatataas. At dito na po niya inireport na yung kanya pong binabantay ang eroplanong Flight 914 ay bigla na lang po naglaho sa radar. Hanggang sa hindi na nga po nagpakita ang eroplanong Flight 914 kahit nakalipas na ang maraming taon. At hanggang sa nakalimutan na nga po ang incident na nangyari sa Flight 914. Fast forward na po tayo mga idol, noong araw na September 9, 1992, isa lang po itong simpleng araw para sa mga nagbabantay doon sa airport ng Caracas Airport. Habang nakatitig sila sa ulap, bigla na lang silang merong nakitang paparating na isang eroplano. Nagtataka nga po yung nagbabantay kung bakit may isang eroplano ang mistulang maglalanding sa kanilang airport. Samantalang wala naman po silang nakikita sa radar na meron pong paparating na eroplano galing sa ibang bansa. At nagbaka sakali na nga po yung nagbabantay na kontakin po yung paparating na eroplano. Gumamit po siya ng walkie-talkie para po makausap yung mga tao sa eroplano. At nung nakasagap na nga po ng signal mula doon sa eroplano ng Flight 914, dito na po meron po isang sumagot na piloto mula doon sa eroplano. At ang sabi ng piloto ng Flight 914 doon sa air traffic controller ay ito. Hello, nasaan kami? Hello, over, nasaan kami ngayon? Ang sabi ng piloto. Ang sagot naman ng air traffic controller, Sir, andito po kayo ngayon sa Caracas Airport. Over? Sir, saan po ba kayo pupunta? Over? At ang sagot sa kanilang piloto ng Flight 914 ay, Papunta kami ngayon sa airport ng Miami, Florida. At meron akong 57 passengers at 4 na crew members. Over? at nagtanong na nga po yung air traffic controller sa piloto. Ang sabi po niya, Sir, ano po bang schedule nyo papunta sa Miami, Florida? at ang sagot agad ng piloto, Ang schedule namin ay July 2, 1955. Dapat nakababa na po kami ng Miami, Florida Airport. at dito na nga po naguluhan at nagtaka yung air traffic controller at ito na po ang sinagot niya sa piloto. Sir, mukha nagkakamali po kayo. Ngayon po ay September 9, 1992. Huwag po kayong magbiro, sir, sabi. Ganon ng traffic controller. Ang sagot naman ng piloto, Ha? Huwag niyo naman ako niloloko. Wala akong oras para makipagbiruan sa inyo. yun po ang sabi ng piloto. Nagsasabi naman ng totoo yung air traffic controller.
At dito na po tumawag yung traffic controller ng mga backup para po i-assist yung palanding na eroplano. Sabi ng traffic controller doon sa piloto, Sir, huwag po kayong mag-alala. Meron na po susundo sa inyo sa baba, okay? at dito na daw po nagsimula nag-hysterical yung piloto ng Flight 914. Sabi niya, Huwag na kayong mag-abala. Aalis na po kami dito sa Caracas Airport at babalik na po kami papuntang Miami, Florida. hanggang sa yung pababa na pong eroplano ay unti-unti na pong bumaling. Bumaling po siya pabalik at unti-unti na po naglalaho yung airplane na parang bula. At doon na nga po nakita nila na wala na po sa radar yung eroplanong Flight 914. At dito na po sila nagulon lahat at dito na po kumalat yung balita na meron daw po talagang airplane na bumalik after 37 years. Grabe, ang creepy. Mga idol, sabi rin po dun sa mga nakakita, yung airplane daw pong yun ay mukhang lumang-lumang bersyon na. Alam nyo ba mga idol, ang nakita po nilang lumang version na airplane ay ang Douglas DC-4 aircraft na kung saan sikat na sikat po itong airplane na to noong mga panahong 1955. Eh, ikumpara mo naman po sa mga baguhan noong 1992, bago na pong version ng mga airplane yun. So, ibig sabihin, luma-luma talaga yung airplane na nakita nila. At simula nga po noon, hindi na rin po ulit nagpakita yung aeroplano Flight 914 sa kanila. Pero mga idol, ang hinala daw po nila, kaya daw po nawala sa radar ng Caracas Airport yung Flight 914 dahil daw po ng Bermuda Triangle. Doon daw po sila napadaan, kaya siguro nahigop na ng dagat o ano man. Dahil marami daw po talagang nadidisgrasya daw mga barko, eroplano sa Bermuda Triangle. Yun daw po ang pinakadelikadong daan sa lahat sa buong mundo. Siguro ang hinala nila na napadaan po doon yung airplane, kaya nawala po sa radar. Yun, mukhang nag-travel na ulit sila sa kabilang dimensyon. Grabe, ang creepy. Pero kayo mga idol, kung kayo po ay tatanungin ko, naniniwala po ba kayo sa kwento ng Pan America Flight 914? Sa tingin niyo po mga idol, nagta-travel pa rin kaya hanggang ngayon ang Flight 914? At sa tingin niyo po mga idol, buhay pa kaya yung 57 passengers at yung 4 na crew members ng airplane Flight 914? Comment nyo nga po sa comment section at share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang dark story ng Pan America Flight 914. Kyot!